Hello everyone, this is Project I, and today's video I'll be showing you, or rather I'll share with you how we can beat the time limit that Zoom is giving us. Basically, when you sign up kay Zoom, hanggang 100 participants lang siya. So kung ikaw, teacher, wala tayong problema doon, di ba? Kasi usually naman, ang students natin is mga nagre-range lang, mga 20, 30, or at most, mga 40 students lang. So sa basic account ni Zoom, or yung trial version, okay na yon kasi hanggang 100 participants siya. But the only problem is the time limit. Kasi yung basic account, bibigyan ka lang ni Zoom ng up to 40 minutes to host a meeting. And alam naman natin sa mga teachers, kulang yan. Okay, 40 minutes. Kasi 'di ba, kapag nag-host ka ng meeting, so hindi naman yan agad-agad nandiyan agad yung mga students mo. So you have to wait for like 10 or 15 minutes bago sila maka-join lahat. Okay? So, yun yung nagiging problema natin. 40 minutes na nga lang, nabawasan pa ng 10 minutes, so may 30 minutes ka na lang. So, sa 30 minutes mo, napakahirap ng pagkasyahin yung lesson natin. So, ngayon, yun yung ating pag-aaralan ngayon, or yun yung isi-share ko din sa inyo na ano ba yung pwede nating gawin para malabanan natin itong time limit na binibigay sa atin ni Zoom. By the way, we will utilize yung paggamit ng mga disposable emails through 10-minute mail. So, we'll jump right into our desktop and I'll show you how. So, sa desktop, sa computer natin, punta lang tayo sa browser. And then, sa search tab, type natin yung 10minutemail.com. 10minutemail.com, ito po is mga system-generated na email addresses na binibigay sa atin, mga disposable lang yan. 10 minutes kasi 10 minutes dapat magamit mo na kagad siya kasi kapag hindi, pwedeng mawala yung email na yon. So, kailangan mo na ulit mag-generate ng bago. So, ayan, search natin yung 10minutemail.com and then press enter. Kapag nag-load na yan, kung mapapansin ninyo, meron dito sa part na ito yung email address. So, yan yung temporary email address natin. And then, may countdown dyan hanggang kailan mo siya pwedeng gamitin. And mapapansin natin yung inbox 0. Okay? Kasi wala pa naman nag-message sa atin. So, next, what we have to do next is punta tayo ng another window. And then, type naman natin yung zoom.us. And it's time to sign up kay Zoom. Then, let's choose sign up. It's free. Pagdating dito, hihingin sa atin yung birth date natin. So, lagay lang natin, kunwari January 1. So, sabihin natin 1951. And then, continue. Here, hihingian na tayo ni Zoom ng email address. So, sabi dito, your work email address. So, ngayon, dito na natin gagamitin yung temporary email address natin na nakuha natin kay 10-minute mail. So, babalik tayo sa 10-minute mail and then, nakikita natin tong email address na ito. So, right-click lang or i-copy lang natin siya. Copy, then balik tayo kay Zoom. Pagdating dito, i-paste naman natin siya. Okay? So, yan yung gagamitin natin. Then, sign up. Then, sabi dito, nag-send ng confirmation link si Zoom. So, paano natin siya ma-confirm? Ang gagawin natin, babalik lang ulit tayo sa 10-minute mail. And then, kung mapapansin natin yung inbox, sabi dyan, may one message. And then, scroll down ka lang, mapapansin natin, ayan, may nakalagay, please activate your Zoom account.
So, uh, let's choose or puntahan natin yung inbox na yan. And then dito, andito na yung message ni Zoom na kailangan nating i-activate yung account. Then, activate account. Dadalhin tayo sa another window. And here, may tanong siya, are you signing up on behalf of a school? No. Piliin nyo no. Then continue. Then here, let's just input our name. So, sabihin natin Ivan. Then, gawa tayo ng ating password. Okay, and then confirm. Then continue. So, invite your colleague. So, pwede naman natin tong skip. So, let's just skip this step. And then, eto na. Ginawa na tayo ni Zoom ng account. Okay, meron na tayong account and you can either start meeting now or you can go to the account para maayos pa natin yung mga settings doon. So, ayun. Okay, mga teachers and sa mga nag-host ng meeting. So, kapag nagkaroon lang tayo ng problema ng dun sa time limit na binibigay sa atin ni Zoom, actually, pwede natin gawin itong process na ito paulit-ulit. Anyways, disposable naman yung mga email address na binibigay dyan. So, kapag natapos na tong, kapag hiningan ka ulit ni Zoom ng pag nag-notify ulit sa'yo na kailangan mo mag-upgrade into premium account. Pero syempre, di ba, mga teachers, napakabigat para sa atin nung premium account. Nasa $13 to $15 every month. So, napakabigat talaga niya. So, kapag ganun, na sabing notify sa'yo na kailangan mo upgrade into premium account, don't bother. Just repeat the step or the process. So, punta ka lang ulit sa 10-minute mail, generate ka, and then mag-sign up ka ng pinagbago, and mag-host ka na ng meeting. So, yun lang po. And sa mga teachers natin, huwag niyo pong kalimutan na ituro din ito sa mga kakilala ninyo. And dun sa mga kakaroon din ng problema pagdating sa paggamit ni Zoom, especially, okay, particularly dun sa time limit ni Zoom. So, thank you and thank you.